Umalis na kagabi papuntang Canada si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa isang working visit. Itong kauna-unang opisyal na pagbisita ng Pangulo sa bansa sa loob ng mahigit isang dekada. Ang detalye sa report ni J.M. Thompson. Pinabulaanan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paratang na umano'y may ipinaiiral na selective justice ang kanyang administrasyon. Well, they have their opinion. I believe they're wrong. Sinabi yan ng Pangulo bago lumipad patungong Canada para sa kanyang 4 na araw na opisyal na pagbisita sa harap ng isinasagawang protesta ng Iglesia ni Cristo o INC. Tiwala naman ang Pangulo na mananatiling payapa ang isinasagawang pagkilos ng INC. Ako malakas ang loob ko kasi sa buong kasaysayan, ang iglesia, pag nag-rally, kahit napakarami, hindi sila nanggugulo. And that for me was the main concern that somebody might get hurt. Ang problema lang namin is that merong impormasyon na siyempre merong mga mag-infiltrate, mag-agitate. Yun ang inaalala namin. Yung pinaka-importante sa amin, walang masaktan. Either tiga-iglesia or kung sino man na mapunta ron na maggulo. So let's just keep everything stable and peaceful. And so far it has been. Biyaheng Canada si Pangulong Marcos kagabi bilang tugon sa imbitasyon ng Ministro ng Canada na si Mark Carney. Ito ang kauna-unahang opisyal na pagbisita ng Pangulo ng Pilipinas sa Canada sa loob ng mahigit isang dekada. Layo ng Pangulo na lalo pang patibayin ang matagal ng ugnayan ng Pilipinas at Canada. Palawakin pa ang kooperasyon sa kalakalan, pamumuhunan at ekonomiya ng dalawang bansa. My visit will build on this very positive trajectory as we pursue new collaborations in niche areas, such as in mining, critical minerals, and renewable energy. Haharap si Pangulong Marcos sa isang one-on-one meeting kay Carney na susundan ng mas malaking pagpupulong kasama ang delegasyon ng Pilipinas. To specifically pursue these collaborations as both sides look to elevate Philippine-Canada relations. I expect the discussions to lay the broad strokes of a plan of action. This plan of action will shape the next phase of our bilateral relations and ensure the sustained and dynamic growth of our partnership in the years to come. Inaasahan ding lagdaan ang ilang kasunduan sa larangan ng enerhiya, likas na yaman, kalakalan at pamumuhunan, paggawa at migration, turismo at kultura. Makikipagpulong din ang Pangulo sa mga nangungunang negosyante sa Canada upang mas mapalakas pa ang ugnayang pang-ekonomiya ng dalawang bansa. Noong 2024, umabot sa 3.2 billion Canadian dollars ang halaga ng kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Canada. A key focus is the deepening trade and investment relations with the goal of increasing our two-way trade and bringing the Philippines within the investment radar of Canada's economic players. The mining sector, nuclear energy, IT/BPM, telecommunications, cyber technology, financial services, amongst others. Higit dyan, pakay ng Pangulo na talakayin sa punong ministro ng Canada ang pagpapanatili ng kapayapaan sa Indo-Pacific, pagkakaisa ng ASEAN at multilateral na kooperasyon kasabay ng mga isyu sa West Philippine Sea. Hihikayatin din ni Pangulong Marcos ang Canada na gumawa ng mas malaking papel sa rehiyon para tugunan ang epekto ng krisis sa Middle East. I will speak with Prime Minister Carney about our shared view of the importance of the Indo-Pacific, the ASEAN, and of multilateral cooperation. I view Canada's increasing role in the Indo-Pacific as a positive force for peace, stability, and prosperity in the region. I will also invite Canada to play a more proactive role while the region addresses the impact of the situation in the Middle East. I will talk about the Philippines' goals as this year's ASEAN Chair on ensuring energy and food security, strengthening maritime cooperation, and promoting the safety of ASEAN nationals. I will convey the Philippines' keen interest in continuing its regional work with Canada through the ASEAN-Canada Dialogue and other ASEAN mechanisms. Ngayong 2026 ang ika-77 taon ng diplomatikong relasyon ng Pilipinas at Canada. Kumpiyansa si Pangulong Marcos na mas titibay pa ang ugnayan ng dalawang bansa sa pamamagitan ng pagbisitang ito.
J.M. Thompson, para sa Bayan.